Lennon POV. Mr. Hanson, may dumating na kahon galing sa hindi kilalang tao. Nilapag ni Jake sa harapan kong isang kahon. Kumunat ang noo ko habang nakatingin sa kahon. Ayon rito ay kahapon pa ito dumating. Hindi na na-trace ang napagdala nito. I think galing to sa mga kalaban ko sa negosyo. O baka sa organisasyon. Lately ay napapabayaan ko ng organisasyon dahil sa asawa ko. I rather went to the doctor with her than to attend a meeting na siyang ikinagagalit ng mga kasosyo ko. Napangiti ako ng maalalang dahilan kaya mas pinili ko na manatili sa bahay na muna kaysa unahin ng ibang bagay. Because of my beautiful wife and our baby. Silang dahilan kaya naging makulay ang buhay ko ngayon. Hindi ako sumaya ng ganito noong wala pa sila sa buhay ko. Now I can't imagine my life without them. Nawalang ngiti ko na makitang laman na kahon. Dugo ang wedding dress at dugo ang baby dress. Tumilim ang mukha ko. Nagulantang si Jake na ihampas kong kuyom kong kamao sa mesa ko. Malinaw na pagbabanta to. Prepare the car. Babalik na ako sa hotel. Pero may meeting ka pa kay Mr. Chen. Cancel it. Motoridad kong utos. Masusunod, Mr. Hanson. Nang makalabas si Jake ay nilabas kong baril sa tagiliran ko at niloadan ng panibagong magazine nito. Palagi dapat akong handa, lalo na ngayong malinaw ng asawa at anak ko ang pinagbabantaan na nagpadala ng kahon na ito. Shit, malaman ko lang kung sino ka, papatayin kita. Mr. Hanson, hindi kaya si Sir Zeke ang nagpadala nito? Tanong ni Jake sa kalagitnaan ng biyahe. Kilala naman natin si Sir Zeke. Hindi siguro nila matanggap na wala silang nakuha kahit isang kusing mula sa organisasyon. At mula sa yaman ng ama mo, malakas ang kutob ko na siya ang gumawa nito. Si Zeke, my hands turned into fist. That bastard. Ang lakas ng loob nilang maging inang subukan ng isalin sa kanilang yaman ng ama ko. Nakipagsabuatan pa to sa ibang kasapi na organisasyon para mapatalisik ako. Akala yata ng gago ay mapapatumba ko ng ganun-ganun lang. Yun ang dahilan kaya nagkasagupa kami kasamang kanya-kanya naming tauhan. Sinubukan ng bastardong yun na isahan ako kasamang ina nito. Pati ang taong nagtangka sa buhay ng asawa ko ay pinatakas nila. Kapag nahuli ko siya ay titiyakin kong ililibing ko siya ng buhay kasama ang kanyang ina. Pagdating ko sa hotel ay nalaman kong wala pa rin ang asawa ko. Halos sumakit ang dugo ko sa ulo nang malamang nawala sa paningin ng mga tong asawa ko. Natakasan kayo't parang sinadya na iligaw kayo? Ginagago niyo ba ako? Punti siya at alam niyang risk ng bawat paglabas niya. Sa palagay niyo gagawin niyo ng asawa ko? Lumapit ako sa kanila, tinutukan sila ng baril sa ulo. Hindi niyo lang ginawa ng maayos ang trabaho niyo. Natatakot man, humakbang si Jake para lumapit. Mr. Hanson, huwag kayong mag-alala, sigurado ako na ayos lang si Madam. May mga inutusan na akong tauhan para hanapin siya. Kunot ang noon na tumingin ako dito. You know it, but you didn't tell me about it. Nang tumango ito ay malakas ko tong sinuntok sa mukha. You know how important my wife, Jake. Mahalagang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Kaya nagutos ako na bantayan siya simula pa lang. Do you take consequences for your actions about this? Pasensya na, Mr. Hanson. Ang bili ni Madam ay huwag kang hayaang madistract sa meeting. Wala ka na raw kasing nagagawa nitong nakaraan dahil sa kanya. Nag-aalala siya na baka mapabayaan yung trabaho niyo nang dahil sa kanya. Pinahid nitong dugo sa gilid ng labi at yumukod bilang paghingi ng pasensya. Patawad, Mr. Hanson. Shit, mura ko. Ihanda ang sasakyan. Ako mismo maghahanap sa kanya. Utos ko na kaagad nilang sinunod. Tumingin si Nora sa family picture nila ng kanyang pamilya. Siya ang asawa kasama ang kanilang kambal na anak. Kumpleto at masaya bago dumating ang malaking dagok sa kanilang pamilya. Ma'am, may dumating na package galing sa Pilipinas. Imporma sa akin ng kasambahay ko na isang Pinay. Nandito siya ngayon sa US para magbakasyon. Gusto ng ginang na pansamantalang makalimot sa sakit. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa kanyang pagkawala ng anak. Kapag nasa Pilipinas siya, ay naalala lang niya si Maginda, kaya umalis siya ng bansa. Bumabalik lang kasi kapag may mahalagang okasyon o meeting na may kinalaman sa kanilang mga negosyo. Patanda na siya at walang pamilyang natitira. Ang lahat ng kayamanan ng mga agwas ay buong puso niyang iiwan kay Karil. Wala na siyang anak o mapagkakatiwalaan na mapag-iiwanan nito maliban sa batang yon. Tapos na ang pagganti niya sa taong sumira sa kanilang pamilya. Saka mabuti tong bata kaya hindi siya manghihinayang na iwan ng lahat dito.
Bukod pa doon, tinulungan siya nito at wala na rin naman siyang tagapagmana. Kumunot ang noon ni Nora nang makitang nilalaman ng kahon. Isang sulat na nagsasabing, "Buhay panganak mo." Ano ang ibig sabihin nito? Karil POV. Madam, nasan ka ngayon? Bumalik ng asawa mo at kanina pa nag-aalala. Umalis siya rito kasama si Jake at iba pa para hanapin ka. Bumuntong hininga ako bago sinagot si Manang. Pauwi na rin po ako, Manang. Huwag ka pong mag-alala. Tatawagan ko po siya para ipaalam na uuwi na po ako. Pagkatapos ibaba ang tawag ay tumingin ako sa phone na hawak ko. Hindi ko magawang tawagan si Lennon para sabihin kung nasaan ako. Ayos ka lang ba? Kung ayaw mo pang umuwi, sabihin mo na lang at mamamasyal pa tayong dalawa. Untag na sabi sa akin ni Neri. Umiling ako. Kilala ko kasi si Lennon. Sigurado ako na hanapin ako nito at hindi papayagang hindi kasamang umuwi. Lalo na't nabanggit kanina ni Mana nag-alala ito dahil sa death threats na natanggap nito. Hindi na kailangan, Neri. Sa tingin ko parating na siya dito. Saka tumakas lang kasi ako sa bantay. Kaya kailangan ko na ring umuwi. Tumayo na ako at nakangiting nagpaalam dito. Naginit ang sulok ng mata naming dalawa nang magpaalam sa isa't isa. Salamat, Neri, ha? Salamat kasi palagi kang nandyan para sa akin. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Kahit ano pang pasukin mo, sasamahan at tutulungan kita hanggang dulo. Para kaming batang nagyakapan habang umiiyak. Kanina nang sabihin ko sa kanyang plano namin ni Mario ay nagulat siya. Pinigilan ako nito dahil delikado ang gagawin namin. Pero sa huli ay pumayag ito, lalo na't buhay namin ng anak ko ang nakataya dito. Palabas na sana kami ng coffee shop nang biglang magkaroon ng magkakasunod na malakas na pagsabog. Kariel! Takot na takot ang lahat ng naroon, kabilang kami ng kaibigan ko. Lahat ng magkakasunod na gusali sinira ng malakas na pagsabog, maging ang coffee shop na kinaroroonan namin. Mabuti na lang at nakalabas kami bago pa kami matrap sa loob. Kariel! Sigaw ni Neri na may sasakyan tumama sa akin. Diyos ko! Napahiyaw ako sa sakit sa lakas ng impact ng pagtama ng sasakyan sa katawan ko. Tulong! Saklolo! Tulungan niyo po kami! Sigaw ni Neri para humingi ng tulong, subalit walang nakakarinig dahil lahat ay nagpapanik sa pinsala nilang natamo. Karil, dito ka lang, tatawag ako ng tulong. Sa nalalabong mga matay nakita ko sa hindi kalayuan ng asawa ko kasamang mga tauhan nito. Sa wakas dumating siya, gumuhit ng ngiti sa labi ko. Ngayong narito na si Lennon ay kampante na akong maliligtas kami ng anak ko. Ng anak naming dalawa. Ngunit ang tuwang naramdaman ko'y nawala na makitang lapitan nito at buhatin ng babaeng nakahundusay, hindi kaluyuan sa aking kinaroroonan. Paano nandito rin siya? Nanginig ang labi ko't nalamig ako na makilala kung sino to. Ang tunay na Maguinday nandito rin sa lugar ng insidente siyang nakita ni Lennon at hindi ako. Hindi. Nagunahan sa pagpatak ang luha ko. Gusto kong sumigaw na hindi ito si Maguinday at ako, na akong ina ng anak na dinadala niya pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Kitang-kita ko kung paano umalis si na Lennon dala si Maguinday at iniwan ako. Sinubukan kong gumapang at sumigaw, ngunit nalalabong paningin ko. Kariel! Boses ni Neri ang huli kong narinig bago ako nawala ng malay. Si Lennon agad ang unang pumasok sa isip ko nang bumalik ang malay ko. Inalis ko kagad ang karayom sa kamay ko kaya nag-alalang nilapitan ako ni Neri at Mario. Karil, please, huwag ka na munang tumayo. Kailangan mo magpahinga. Pero ang asawa ko, Neri, kailangan ko siyang puntahan. Muntik na ako mabuwal kaya nalayan nila akong dalawa at dahan-dahang binalik sa kama para iupo. Naalala ko nakita ko bago ako nawala ng malay. Nangilid ang luha ko habang kagat ng madinang labi ko. Huwag kang iiyak, Karil. Huwag kang iiyak. Paalala ko sa sarili ko pero kusang tumulong luha ko sa magkahalong takot at pagkabahala. Kakaiba ang kabang lumulukob sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag. Para akong hindi makahinga. Nagkatinginan sila Mario at Neri, baka sa mukha ang pag-alinlangan at labis na pag-alala. Namumulang mata ang hinawakan ni Neri ang kamay ko. Karil, alam kong mahalaga sa'yo sobrang asawa mo pero kagagaling lang natin sa aksidente at nasagasaan ka pa. Kailangan mo ng pahinga para makabawi ng lakas. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos dahil ligtas kayo ng anak mo. Ang swerte niyo dahil wala kang natamong pinsala pagkatapos mong matamaan ng kotse. Pinahid kong luha ko, wala akong panahon para magpahinga. Kailangan kong puntahan ng asawa ko at palitan ng babaeng kasama nito ngayon. Humawak ako sa kamay nila Neri at Mario. Tulungan niyo ko please, tulungan niyo kong palitan si Maguinday. Ako dapat ang nasa posisyon niya ngayon, samo ko.
Karil, namumulang mata ni Neri, bakas ang labis na awa dito para sa akin. Parang napakarami nitong gustong sabihin. Sige, kung ayaw niyo akong tulungan, ako na lang pupunta doon. Ma'am, makinig ka. Maging si Marie puno ng awang nakatingin sa akin. Bakas ang pag-alinlangan sa mukha bago ito nagsalita. Huli ng lahat. Huli? No. Umiling-iling ako. Hindi ito magsasabi kung huli ng lahat o hindi. Sa kabila ng pagkahilig tumayo ako. Ilang oras na akong tulog. 1 linggo ka ng tulog, Karil. 1 linggo na. Narito tayo sa Maynila ngayon. Nanigas ako't ng lamig sa narinig ko. Agad na dumali ang masasaganang luha sa mata ko. Hindi. Nanghihinang napaupo ako. Pakaramdam ko anumang sandali babagsak ako. Ibig sabihin ay nakilala na ni Lennon ng babaeng yon. Nakasama at nakausap. Karil, niyakap ako ni Neri nang tumakbo ako palabas ng silid. Bitawan mo ko. Pupuntahan ko ang asawa ko. Ako ang asawa niya at hindi ang babaeng yon. Mababaliw ako isipin na nagkausap silang dalawa at nalaman ni Lennon ng totoo. Hindi, kailangan ko magawa ng paraan para mawala ito sa landas ko. Sige, umalis ka. Ikaw na nagsabing papatayin ka niya at ang mommy ni Maginda kapag nalaman niyang magkasabot king niloko siya. Sige, itaya mong buhay niyo ng anak mo. Oo, Karil, mahal ka niya. Pero hindi si Karil ang minahal niya, Karil. Kung hindi si Maginda. Pakiusap, mag-isip ka naman. Pumiyok si Neri at luha ang hinigpitan ng yakap sa akin. Ayoko mawala ng kaibigan, Karil. Ikaw na nagsabi na delikado siyang tao. Mag-isip muna tayo ng solusyon bago ka magpadalos-dalos. Hindi nakatiis na sumabat si Mario. Tama kaibigan mo, ma'am. Kailangan nating mag-isip ng ibang plano ngayon. Planong hindi kayo mapapahamak ng anak nyo. Nanghihina na humagulhol ako ng iyak. Para kung batang yakap ni Neri habang walang patid sa pagdaloy ang masyagana kong luha. Tama sila. Alam kong inaalala lang nila ako. Sa ngayon ay mag-iisip ng ibang paraan ng tanging solusyon para makabalik ako sa posisyon ko. Nang kumalma ako ay tumayo ako. Pinahid kong luha ko tumingin sa kanilang dalawa. Si Mami Nora, siyang taong alam kong makakatulong sa akin. Habang lula ng sasakyan papunta sa bahay ng mga agwas ay kutkot ako ng kuko ko. Malakas ang kutob kong alam na nitong tungkol kay Maginda. Alam kong sugal ang gagawin ko pero wala na akong choice kundi ang lumapit dito. Mang Maginda? Gulat na gulat ang kasambahay nang makita ako. Pero hindi ho ba, kalalabas niyo lang ng ospital at kasama mo ngayon si Mr. Hanson sa bahay niyo. Mapait akong ngumiti kasabay ng mahigpit na pagkuyom ng aking kamao. Nagulat ang kasambahay nang makitang namimintong luha sa mata ko. Naku ma'am, may nasabi po ba akong masama? Pasensya na ho, sige maiwan ko na kayo. Tatawagin ko na ho ang mami niyo. Ani nito bago nagmadaling umalis. Hinawakan ni Neri ang kamay ko at ninitian ako ng bilang pagpalakas ng loob bago lumabas kasama si Mario. Napatayo ako at agad na lumapit kay Mami Nora pero napahinto ako na makitang kakaibang kislap sa mata nito. Mga kislap sa mata nito na hindi ko nakita sa kanya noong nakaraan. Inalis kong negatibong pakaramdam sa dibdib ko. Narito ako para humingi ng tulong at hindi para panghinaan ng loob. Mami Nora, nakikiusap po ako. Tulungan niyo po ako. Huminga na muna ako ng malalim bago tumingin dito ng may pagsamo. Tulungan niyo po ako na makabalik sa asawa ko. Iha, nagulat to nang lumuhod ako sa harap. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Pakiusap, ibalik niyo po sa akin ang buhay kong ibinigay ninyo. Umiiyak na tumingala ako dito kahit na ilang beses mang makawat lumuhod ay gagawin ko. Tulungan lang ako nito na makuha ko ang asawa ko mula sa anak nito. Hindi niya pumahal si Lennon. Tinakasan niya noon si Lennon dahil ayaw niya namang magpakasal dito. Kung ayaw niya sa kanya, nandito ako Mami Nora. Handa akong palitan siya habang buhay sa buhay ng asawa ko. Handa akong magpanggap na siya habang buhay at maging asawa sa lalaking tinatakasan niya. Please Mami Nora, tulungan niyo ako na makabalik sa piling ng asawa ko. Nang makita kong nakalarawang awa sa mata ni Mami Nora para sa akin ay kinain ng malaking takot ang dibdib ko. Hindi, sana maling iniisip ko. Gusto nang bawiin ng anak kong posisyon niya, Karil. Gusto na ng anak ko na bawiin ang buhay niya na pinahiram ko sa'yo. Patawad, Karil, pero hindi kita matutulungan sa pagkakataong ito. Mahal kong anak ko at bilang ina, gusto kong makabawi sa kanya at ibigay ang lahat ng gusto niya. Sana maintindihan mo ako. Makikitang paghingi ng tawad sa mata ng matanda. Paghingi ng tawad sa pagpili sa sarili nitong anak. Umiling-iling ako. Mami Nora, nagmamakaawa ako. Yumakap ako sa binti nito. Noong kailangan niyo ng tulong ko, pumayag ako. Kahit kapalit nito'y kalayaan ko't mabuhay sa totoong pagkatao ay pumayag ako.
Kaya nakikiusap ako, parang awa mo na. Tulungan mo ko na maibalik sa akin ang asawa ko. Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi siya kasama. Humahagulhol na hinawakan kong tiyan ko. Luhanat ng makaawang tumingala ako. Buntis ako, Mami Nora. Magkakaanak na kami ni Lennon. Para po sa anak namin, pakiusap, tulungan niyo po ako. Ayoko masira ang pamilya namin. Pakiusap, huwag niyo pong gawin sa akin to. Huwag niyo naman akong itapon na parang basura dahil wala na akong pakinabang sa inyong daig ko pang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nang talikuran ako nito. Patawad, Karil, pero wala akong tulong na maibibigay. Magpasalamat na lang tayo sa anak ko dahil sinabi niya sa akin na kukumbinsin niyang asawa niya na huwag tayong patayin sa kasalanan ginawa natin. Mabubuhay ka. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Ang mabuhay? Tanggapin mo na lang yun at magpakalayo-layo na. Napawang ang labi ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Asawa niya? Halos magdugong labi ko sa diin ng pagkagat ko dito. Ako ang asawa ni Lennon, Mami Nora. Ako nagpakasal sa kanya. Ako at hindi si Maginda. Pinahid kong luha ko at puno ng sakit na tumingin dito. Ang dami niyong kasalanan sa akin, Mami Nora. Ilang beses niyo akong niloko at pinaikot, pero hindi ko nagawang magalit sa inyo ng gusto. Sa kabila ng ginawa mo, tinuring kitang ina ko kahit na alam kong hindi naman anak ang turing niyo sa akin kundi isang kagamitan lang. Kung alam ko lang nagaganituhin niyo ako sa huli at masasaktan lang ako ng ganito sana nung una pa lang, hindi na ako nagpagamit sa inyo. Wala kang puso. Akala ko makakalimos ako ng kahit na konting tulong mula dito pero hindi pala. Tama ito, anak nito si Maginda. Hindi ko to masisisi kung hindi ako tulungan nito. Sino ba naman ako kumpara sa tunay nitong anak? Isa lang naman akong huwad at nagpapanggap lang, isang pangit na nagkaroon ng bagong pag-asa at magandang buhay sa likod ng kanyang magandang anak. Karil, natatakot ako. Paano kung patayin ka ng asawa ni Maginda? Takot na sabi ni Neri habang hawak ang kamay ko. Natigilan ito nang makitang nasaktan ako. Sorry, Karil. Asawa ni Maginda. Ang sakit marinig pero yun ang totoo. Pangalan ni Magindang gamit kong ikasal ako. In short, sila pa rin ni Magindang kasal at hindi kami. Ilaban mo karapatan mo, ma'am. Tumingin ako kay Mario. Magkakaanak na kayo ni Mr. Hanson. Kung may magdedesisyon man sa inyo kung sinong gusto niyang makasama, hindi si Maginda yun kung hindi siya. Lakasan mong loob mo, ma'am. Kung talagang mahal ka niya, ay ikaw ang pipiliin niya. Kayo ng bata, matatabunan ng pagmamahal ang galit niya kung talagang mahal kayo ng asawa mo. Nabuhayan ako sa sinabi ni Mario. Tama ito. Kung talagang mahal ako ni Lennon ay kami ang pipiliin nito. Bumuntong hininga si Neri at humingi ng pasensya. Sorry, Karil, nag-aalala lang ako at natatakot para sa inyo. Pero tama si Mario. Si Mr. Hanson na magdedesisyon at pipili kung sino sa inyong gusto niyang makasama. Malakas ang laban mo dahil magkakaanak na kayo. Laban lang, Karil. Maniwala at magtiwala ka sa pagmamahal niya sa'yo. Pinigilan kong wag maiyak. Tama sila. Kailangan ko maniwala sa pagmamahal ni Lennon para sa amin ng anak ko. Nag-doorbell ako. Hindi nagtagal ay binuksan to ni Manang. Nanubig ang mata ng matanda nang makita ko nito. Nagulat ako na humaguluto ng malakas habang yakap ako. Madam, pinag-alala mo ko. Nag-init ang sulok ng mata ko hanggang sa naiyak ako. Nakilala ko ni Manang. Nalaman kong hindi nito alam kung nasan ako kaya hindi ako nabisita nito. Si Lennon po, natigilan to't nag-iwas ng tingin. Manang, basag ang tinig kong tawag dito. Dinaga ang dibdib ko sa pag-iwan nito ng tingin. Hinawakan kong kamay nito. Manang, huwag po kayong mag-alala. Mahal ako ni Lennon. Naniniwala ako na kami ng anak niyang pipiliin niya dahil mahal niya kaming dalawa. Nabuhayan nito at tumango bago hinawakan ang kamay ko. Tama ka, madam. Mahal ka niya kaya sigurado na ikaw ang pipiliin niya. Ang matibay at sobrang pagmamahal ay hindi kayang tibagin ng kahit na anong klaseng puot. Halika na at puntahan mo na siya sa loob. Naniniwala ko sa sinabi ng mga kaibigan ko't ni Manang. Nabuhayan ako ng loob pero lahat ng yun ay natunaw na magkaharap kami ni Lennon sa study room nito. Wala nang mainit at puno ng pagmamahal na mga tingin nito sa akin. Wala na akong nakita ko hindi puot at nagpipigil na galit mula sa mga asul nitong mga mata. Napapikit ako ng ihagis nito sa akin ng mga lumang litrato ko. Mga litrato kung saan pangit pa ako. Bakit bumalik ka pa sa pamamahay kung babae ka? Dumadagungdong ang galit at puno ng puot sa boses nito. Lennon, tumulong luha ko. Wala na akong makitang pagmamahal para sa akin sa mga mata nito. Ang bagay na kinatatakutan ko ay dumating na. Ano kayang mangyayari sa muling paghaharap ni Karil at Lennon? Magawa pa kayang makapagpaliwanag ni Karil
o kasuklaman siya ni Lennon at dito matatapos ang kanilang pagiging mag-asawa? At si Maginda, paanong nabuhay siya at anong mangyayari sa pagkikita nila ni Karil? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.